Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ang ating pong morning devotion ay nagmumula po dito sa lugarin ng Door of Faith, Taichung, Taiwan, sa pangunguna po ng inyong abang lingkod under the supervision po ng Pastora Neberisa Masaredo. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito, purihin ang Diyos. At bago po tayo lubusang mag-aral ng salita ng Diyos, awitan po muna natin ang ating Panginoon ng isang pagsambang awit. Sabi po sa awit, hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Hallelujah. Sige po tayong lahat. Kung alam niyo po yung awitin, ay sabay-sabay tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. 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 Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kanyang binubos. Binigyang kapayapaan ang ating isipan, kagalakan sa Kanya'y naranasan. Minsan pa po sa simula, hallelujah. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kanyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan, kagalakan sa Kanya'y naranasan. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Minsan pa po sa simula, hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kanyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan, kagalakan sa Kanya'y naranasan. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Salamat sa Diyos, hallelujah. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Siyang Diyos noon,
Hallelujah. Kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Tunay, Lord, na kung meron kaming hindi malilimutan, Lord, at hindi lilimutin, yun ay yung ginawa ninyo, Panginoon, para po sa amin pong mga buhay. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagpapaunawa ng inyong ginawa at ng inyong tinapos, Panginoon, para po sa aming lahat, Lord God, kahit hindi kami karapat-dapat, Ama. Ngunit salamat, Panginoon, sa napakayamang habag, awa at biyaya ninyo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat, O Diyos, sa umaga po na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa'y muli nyo kaming ibinangon, O Diyos, taglay ang kalakasan po na nagmumula po sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa'y binigyan nyo kami, O Diyos, ng pagkakataon na minsan pa'y marinig at mapagbulay-bulayan ang inyo pong buhay at makapangyarihang salita. Punuin nyo nga po, Panginoon, ng pag-ibig, O Diyos, ang amin pong mga puso, ang amin pong mga buhay, at patuloy nyo, Panginoong, hallelujah, tulungan at turuan, O Diyos, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy naming matanggap ang inyong mensahe, ang inyo pong mga salita. Turuan nyo kami, Panginoon, sa umaga po na ito. Pusong handang magpaturo, pusong handang magpatuwid, at pusong handang tumanggap ng inyo pong mga salita, Panginoon, na patuloy ko pong dalangin sa umaga po na ito. Marami ang maabot ng pag-aaral ng inyo pong mga salita sa umaga po na ito. Nihiling ko, Lord God, ang malayang pagkilos, ang malayang pakikipisan ng inyong banal na Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa. Magkakahiwalay man kami, Panginoon, ngunit patuloy akong naniniwala at nananampalataya, O Diyos, na kapag ang inyong banal na Santong Espiritu ang siyang kumilos at gumawa, Panginoon, walang limitasyon. Ang lahat ay kayang maabot, Panginoon. Holy Spirit, kayo ang siyang patuloy na mag-isa sa amin, O God, sa iisang damdamin, sa iisang Espiritu, sa iisang layunin, Panginoon, na sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong buhay at makapangyarihang salita ay marami, Panginoon, ang maabot at mga ligtas, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong pong buhay at makapangyarihang salita. Gamitin niyo lamang ako, Panginoon, maging daluyan ng pagpapala ng inyong pong mga salita sa umaga po na ito. Ngunit wala kaming ibang itinataas, O Diyos, sa umaga pong ito, kundi ang inyong dakilang pangalan, kayo, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, sa umaga po na ito. Katagumpayan ng inyong gawain, Lord God, ay amin na pong inaangkin, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Holy Spirit, kayo ang siyang patuloy na magministeryo sa umaga po na ito. We acknowledge you, Holy Spirit, sa lahat ng aspeto ng amin pong mga buhay. Sa pasimula ng umagang ito, Panginoon, Holy Spirit, punuin niyo kami at puspusin ang inyo pong kapangyarihan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyo namin, O Diyos. Ngayon pa lamang, ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng parangal, pasasalamat, pagdakila, pagsamba at pagluwalhati sa nag-iisang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. And amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo mag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa aklat ng Epeso. Sa aklat na po ng Epeso, tayo po ay mag-aral. At sabayan niyo po ako makipagbukasan at magbasa sa aklat po ng Epeso chapter 5, verse 1 and 2. Ano man po ang sali ng inyong Biblia ay sabayan niyo po ako. Medyo may pagkakaiba po na salin, pero pare-parehas po ang pinatutungkulan nito ay ang salita ng Diyos. Sabi po sa title sa verse 5, ay chapter 5, sabi po dito ay mamuhay ayon sa liwanag. Verse 1, yamang kayo'y mga anak ng Diyos yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon. At dito makikita natin sa verse 1 pa lamang ay, yamang kayo'y mga anak ng Diyos. Minamahal tayong anak ng Diyos, tularan niyo siya. Kaya pinamagatan ko po itong live like Christ. Mamuhay tayo katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit ang Panginoong Hesukristo ang kinakailangan nating tularan? Katulad po na pag-aaral namin dito ng mga nakaraan, unang-una, ang Panginoong Hesukristo lamang ang perpekto. Siya po yung perfect na kinakailangan nating tularan. Maraming man tayong mga ina-idol, ang ating mga magulang sa laman.
Ngunit mga kapatid, walang ibang perpekto kundi ang ating Panginoong Hesukristo na kinakailangan po nating tularan. Siya lamang ang banal. At ito yung nais ng Diyos na tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo. At dito makikita natin na yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Amen po, tinatawag tayo dito na we are the children of God. Tayo ay mga anak ng ating Panginoong Hesukristo. Mapalad tayo kasi tayo ay tinawag niyang mga anak. Makikita po natin dito sa Epeso, ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Epeso at ito ay mayroon ng pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po dito ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Amen po. At kasama tayo doon na tayong mga mananampalataya, tayong mga pinili ng Panginoon. Tayo ay anak ng Diyos, kaya ang nais ng Panginoon, mamuhay tayong tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay sulat sa mayroon ng pagkakakilala po sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay tinuturuan kung paano ba mamuhay ang mga anak ng Diyos. At dito makikita natin, sabi dito, tularan ninyo siya. Wala pong ibang pinatutungkulan ito kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siya yung kinakailangan at dapat nating tularan. Tayo ay mga anak ng Diyos at wala tayong ibang dapat tularan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Imitate Christ. Mamuhay tayo, sabi po dito sa verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Mamuhay tayo na may pagmamahal tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nating lahat, sa hindi pa po nakakaalam, maunawaan natin sa umagang ito kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin. John chapter 3 verse 16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ang kinakailangan po natin gawin, wala tayong ibang tularan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung pag-ibig ng Diyos, sabi dito, mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Gaano kadakila mga kapatid yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay para sa atin. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa atin pong mga buhay at wala na pong hihigit pa doon. Kahit anong pag-aalay, kahit gaano mo kamahal ang isang tao at ialay mo ang iyong buhay para sa Kanya, hindi yan sasapat. Bakit po? Kasi katulad ng sinabi ko kanina, walang ibang perpekto kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang perpekto kundi ang ating Panginoong Hesukristo at yung pag-ibig niya na perfect lang din yung makapagtutubo sa atin. Kaya nga ganun kadakila yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. At makikita natin dito, imitate Christ. Bakit? Kasi sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, basahin ko lang po. Sa unang Pedro chapter 1 verse 15 to 16, sinasabi po dito na dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Katulad po ng sinabi ko kanina, we are the children of God. Mga anak tayo ng Diyos. At dahil ang Diyos ang pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Bakit? Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Banal ang Diyos na pumili at tumawag sa atin. Siya po yung pumili at tumawag sa atin, kaya kinakailangan tularan natin siya. Ano yon? Yung pagiging banal ng Diyos. Mahirap, mga kapatid. Pero kaya ng banal na Espiritu sapagkat katulad nga po ng panalangin ko, wala kasing limitasyon pagdating sa Panginoon. Pagdating sa banal na Espiritu na may kapangyarihang kumikilos sa atin pong mga buhay, tayong mga tao limitado. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon, unlimited po yan. At wala pong bagay na mahirap sa Panginoon. Kinakailangan lang po natin ay palaging magkaroon tayo ng matinding pagkakakilala sa Panginoon at talagang ang lakaran natin ay salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos tuturuan tayong mamuhay ng may kabanalan. Kaya lagi po nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. At makikita pa po natin bakit natin kinakailangan tularan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Hebreo chapter 10, sabi po sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 7. Hebreo chapter 10 verse 7, sinasabi po dito, kaya't sinabi ko sa inyo, ako'y narito o Diyos upang sundin ang inyong kalooban. Dito makikita natin sa itaas po neto na sinasabi ng Panginoon na
Kahit anumang ihandog natin sa Panginoon, yung mga naunang paghahandog, hindi po yun naging sapat. At saka verse 7, sabi dito, kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin, sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito inihandog ayon sa kautusan, sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsan ng paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Isa pang bagay kung paano natin at kung bakit natin kinakailangang i-imitate ang ating Panginoong Hesukristo or tularan ang ating Panginoong Hesukristo, siya lamang po, mga kapatid, yung lubusang sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Tayo may pagnanasa tayo, binigyan tayo ng Diyos na pagnanasang sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero yung pagsunod ng Diyos Anak sa kalooban ng Diyos Ama, na kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay dumating sa punto na, Ama, kung maaari ilayo niyo sa akin ang sarong ito, ang paghihirap na ito. Ngunit hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban ninyo, Panginoon. Kasi alam ng Panginoong Hesukristo yung kanyang dadanasin kung gaano kahirap, mga kapatid. Pero hanggang dulo po, tinapos yun ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, pinili ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, hindi sa kalagitnaan ay, Ama, ayoko na. Hindi siya huminto, hanggang dulo'y tinapos niya yun. Kaya ang nais ng Diyos sa atin pong mga buhay, tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo kung paano niyang sinunod yung kalooban ng Ama. Big sabihin po, ang nais ng Diyos, sundin din natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Tinatawag ka ng Panginoon, sumunod ka sa Panginoon. Kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay at sinasabing, anak, maglingkod ka sa akin. Huwag kang magdalawang isip na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Ang maglingkod sa Diyos kahit kailay hindi kalugihan. At kung nauunawaan po natin kung ano yung gaano kahirap at kung gaano kahalaga yung ginawa at tinapos ng Panginoon sa atin pong mga buhay, ang totoo, susunod agad tayo sa Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, hindi naman gaanong mahirap sundin yung nais ko. Bakit? Sabi sa John chapter 14 verse 15, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. At kung ano yung iniuutos sa atin ng Panginoon, susundin po natin yan. Bakit? Mahal natin ang Panginoon. Kung minamahal natin ang Panginoon, kung gaano kayo nagmamahal ng inyong mga asawa, ng inyong mga anak, ng mga minamahal nyo, kung sino pa man, at nais nyo siyang sundin kung ano yung gustong ipagawa sa inyo, higit dapat yung ginagawa natin para sa Panginoon, yung pagsunod na gagawin natin sa Panginoon. Bakit? Wala nang mas hihigit pa, wala nang mas dadakila pa sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, na ipinakita ng Panginoon sa atin na ano yun, na kahit nung tayo'y mga makasalanan pa, minahal na tayo ng Panginoon, namatay na siya para sa atin. Amen po ba? Kaya kung meron po tayong kinakailangang tularan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Balik po tayo sa ating teksto. Makikita natin sa verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog ng Diyos. Salamat sa Panginoon kasi tinuturuan tayo ng kanyang mga salita. Paano ba magmahal? Amen po ba? At makikita natin dito na tayo sa verse 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos. We are chosen by God. Amen po ba? Tayo ay mga hinirang ng Diyos. Kanina sabi ko po tayo ay mga anak ng Diyos at ngayon tayo ay kasama tayo sa kanyang mga hinirang at kanyang pinili. Makikita natin ito sa verse 3. Kayo'y mga hinirang ng Diyos kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Bakit?
Abay tayo yung mga hinirang ng Diyos. Ano sabi ko po kanina? Kinakailangan nating mamuhay tayo na may kabanalan. Bakit? Banal ang Diyos na pumili at tumawag sa atin. Kaya mga kapatid, yung ating mga pangalan bilang mga anak ng Diyos, dito pa naman sa mundo kapag may nakitang kapulaan sa atin, kahit tayo mga anak na ng Diyos, ano ang sasabihin? Ako, ito pa naman, naglilingkod pa naman ito sa Panginoon. Di ba po, ang napupulaan agad ang pangalan ng ating Panginoon. Ito pa naman ay doon nagsisimpa sa Door of Faith Taichung. Di ba po, nakikilala agad kung sino ka. Nakikilala din agad kung sino yung napupulaan. Kaya dito mga kapatid, huwag nating hayaan na yung ating mga pangalan bilang mga anak ng Diyos ay makita ito sa atin na kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay hindi isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 6, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga mapangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Ito ay pagtuturo sa atin na bilang mga hinirang at pinili ng Diyos, tayo po ay mamuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. Huwag nating hayaan mga kapatid na ang atin pong mga pangalan ay masangkot sa anumang uri ng kasamaan. Bakit? Kasi nga ang kapulaan agad sa ating Panginoon Kasalanan naman natin. Pero ang napupulaan agad ang ating Panginoon. Bakit? Kasi nga tayo ay hinirang at pinili ng ating Panginoong Hesukristo. At simula nang tayo ay tinawag at pinili ng ating Panginoong Hesukristo, tayo dapat ay hiwalay na sa mundong ito. Hiwalay na dapat tayo, humihiwalay dapat tayo sa gawa ng masamang mundong ito. Ang ating mundo po ay pasama na ng pasama. Kaya kinakailangan na tayong mga hinirang, pinili ng Panginoon, tinawag ng Diyos, ay hiwalay na sa mundong ito. Hindi na tayo dapat sumasabay sa gawa ng masama. Amen po. At ang makita sa atin kung paano ang masama ipinangangalandakan ang paggawa ng masama. Tayo na mga lingkod ng Diyos, ipangalandakan natin ang paggawa ng mabuti. Ipangalandakan natin sa ating mga buhay yung paggawa po ng kabutihan. Amen po ba? Verse 8, dito po sa verse 8, makikita po natin dito sa verse 8, dati kayong nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Tayong mga naliwanagan na. Tayo po bang lahat? Tayo pong lahat, naniniwala ako na tayong lahat noon ay nagmula sa kadiliman. Pero sa ngayon na tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay kinakailangang namumuhay na sa liwanag. Ibig sabihin, ang nakikita sa atin ay si Kristo na. Hindi na yung kasamaan. Kinakailangan ang makita sa atin yung pamumuhay na katulad ng sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi dito sinasabi dito noon naman tayo ay nasa kadiliman din. Kaya mauunawaan din natin yung mga tao na ganyan yung kalalagayan na walang pagkakakilala sa Panginoon, pero may biyaya ang Panginoon. Tayo na kanyang pinili, hinirang at tinawag mga kapatid, gamitin naman tayo ng Panginoon para sa kanila. Kung meron tayong ipagmamalaki po sa ating pong mga buhay, walang iba kundi yung ginawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay, at huwag tayong mahiyang ibahagi iyon. Yung ginawa ng ating Panginoon para po sa ating mga buhay na tayo noon ay nasa kadiliman, hinango tayo ng Panginoon at tayo ngayon ay nasa kaliwanagan. Hayaan natin, tulungan tayo ng Panginoon na yung liwanag na nasa sa atin na ibinigay na sa atin ng Panginoon, bawat makakatabi natin na nasa asalinan ng liwanag na iyon. Gamitin ng Panginoon yung atin pong mga buhay. Tinatawag ka ng Panginoon,
upang maging kabahagi sa kanyang gawain at yung liwanag na ibinibigay ng Panginoon sa iyo ipamahagi sa iba. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Ang Panginoon na pumili sa iyo, pumili sa atin, kahit kailan hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Tapat ang Diyos na pumili at tumawag sa atin. Lahat ng kanyang mga sinabi, kanya itong tutuparin. Tapat ang Diyos kung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga naunang lingkod na magpakatatag ka, magpakatapang ka. Ako ang Diyos mo, ako ang sasama sa iyo. Panampalataya na natin. Bakit? Pinili sila, hinirang sila ng Diyos, ganun din tayo. At ang salita ng Diyos, ito ay sulat para sa kanila, sa mga katulad po sa Josue, ito ay sulat ng Panginoon kay Josue na kanyang pinili at tinawag. Sulat din ito ng Panginoon para sa atin. Paalala din ito ng Panginoon para sa atin. Ngayon kung paanong sila ay pinili at tinawag ng Diyos, pinili at tinawag ka rin ng Panginoon sa iyong pangalan. Sabi ng Panginoon, Israel, tinawag kita sa iyong pangalan. Ano man po yung pangalan natin, tinawag tayo ng Diyos sa ating pong mga pangalan. Kaya wag tayong minsan iniisip, Panginoon, totoo bang pinili mo ako tinawag? Yes po. Ang problema lang naman kasi sa atin yung ayaw nating tumugon eh. May tumatawag sa iyo, ayaw mo kasing sagutin. Tinatawag ka kasi ng Panginoon sa iyong pangalan, ayaw mong tumugon. Mga kapatid, wag tayong matakot. Wag nating condemn yung ating mga sarili, parang hindi naman ako tinawag ng Panginoon kasi makasalanan ako. Lahat po tayo nagmula sa karumihan. Pero salamat sa Panginoon, ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tinutulungan tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon paano ba mamuhay yung mga anak ng Diyos. Mamuhay tayo, ang kinakailangan lang po nating tularan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kinakailangan po yung pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin ito kinatatamaran. Hindi natin hinahayaan na wala tayong naririnig na salita ng Diyos. Bakit? Ito yung ating gabay. Ito yung ating gabay. Sabi sa Salmo chapter 119 verse 105. Salmo chapter 119 verse 105, alam na po ito ng karamihan, pero minsan pa po ay ating basahin. Salmo chapter 119. Sabi dito, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ay, sino po ba yung salita na tinatawag dito? Di ba ang ating Panginoong Hesukristo? Amen po. Di ba ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid? Kaya, tinuturuan tayo ng Panginoon at ng kanyang mga salita na wala tayong ibang kinakailangan at dapat natularan kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamumuhay ng may kabanalan. Tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo kung paano niyang sinunod at tinapos kung ano yung kalooban ng Diyos Ama. Amen. Uulitin ko po, ang Panginoong Hesus, nung ginaganap niya ang kalooban ng Diyos Ama na tayong lahat ay iligtas, hindi po siya huminto sa kalagitnaan na, Ama, ayaw ko na. Amen. Kaya mga kapatid, dapat yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan din. Bakit? Tinapos ng Panginoong Hesukristo hanggang sa kamatayan sa krus. Ganon din po dapat sa ating mga buhay. Hanggang kamatayan, tapusin natin ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang maglingkod sa Panginoon, kahit kailan, hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang pagsunod sa Panginoon, yes po, hindi palaging madali ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo nga nahirapan din sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Tayo din. Pero ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay palaging tama. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi palaging madali, pero ito'y palaging tama. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sa umagang ito po yung mensahe ng Panginoon. Mamuhay tayo tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa Diyos, bagamat maigsi po ang oras ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ngunit naniniwala at nananampalataya ako, sapat po ang biyaya ng
Diyos upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. At pagbulay-bulayan po natin ito mga kapatid, napakaganda po ang aklat po ng Epeso ay pagtuturo talaga sa atin sa pamumuhay, sa liwanag at pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tulungan tayo ng banal na Espiritu na mamuhay ng may kabanalan at sundin talaga ang kalooban ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Tayo pong lahat ay patuloy na yumuko at manalangin sa ating Panginoong sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. We give you praise. We give you praise. We give you glory, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Ama. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong mensahe, O God. Holy Spirit, kayo ang siyang patuloy na magpaunawa sa inyo pong mga anak, sa lahat ng inyong mga anak na nakikinig at makikinig pa maya-maya ng inyo pong buhay at makapangyarihang salita ng morning devotion na ito, O Diyos. Kayo ang siyang patuloy, Lord God, na mag-reveal sa kanila. Kayo, Holy Spirit, ang siyang patuloy na magturo sa kanila kung paano mamuhay bilang isang anak ng Diyos. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos, sa inyo pong mga salita na ibinaba po sa umaga po na ito. Inihiling ko, O Diyos, na kayo ang siyang patuloy na magtanim sa puso't isipan, sa buhay ng bawat isang nakikinig at makikinig pa ng inyo pong mga salita. Patuloy niyo ito, Panginoong, itanim sa pinakamatabang parte ng amin pong mga puso. At hayaan niyo, Panginoon, na patuloy itong lumago sa aming mga puso't isipan. At banda-banda roon, Panginoon, mamunga ito ng isa pong mabuting pagsunod sa inyo na may kalakip na pagtatapat, O Diyos. Tulungan niyo kami turuan, Panginoon, na katulad ng aming Panginoong Hesukristo, namuhay ng may kabanalan, sumunod at tinapos, Panginoon, kung ano yung nais at kalooban ninyo, O God, sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa umaga po na ito. Pagpalain niyo, Lord God, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo, Panginoon. Hallelujah! Ang programang ito, ang pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Pagpalain niyo bawat mga anak ninyong ginagamit na naghahayag ng inyo pong buhay at makapangyarihang salita, na hindi sa aming sariling kakayanan, Panginoon, kundi sa tulong at sa gabay ng inyo pong banal na Santong Espiritu. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo rin, Panginoon, lahat ng gawain sa umagang ito. Ito ay araw, Panginoon, ng pagpupuri at pagsamba. Ito ay araw ninyo, Panginoon. Kaya hinihiling ko, O Diyos, lahat ng gawain, Panginoon. Kayo ay Diyos na makapangyarihan at kayo ay nasa sa lahat ng dako. Patuloy niyong ibuhos, Panginoon, ang masaganang pakikipisan ng inyong banal na Santong Espiritu. Punuin niyo kamit puspusin ng inyong pag-ibig. Punuin niyo kamit puspusin ng inyong kapangyarihan, O Diyos, ang inyong banal na Santong Espiritu. Holy Spirit, we always acknowledge you, banal na Espiritu, sa lahat ng aspeto ng amin pong mga buhay, sapagkat hindi namin kaya kung wala kayo, Panginoon. Nagtatagumpay kami, Panginoon, sa tulong at sa gabay ng inyong banal na Santong Espiritu. Hallelujah! Pagharian niyo ang amin pong mga buhay. Pagharian niyo, Panginoon, ang bawat iglesia na walang ibang itinataas kundi kayo, Panginoon. Hallelujah, Jesus! Salamat sa inyo, O God. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa katagumpayan ng inyong gawain. Ang pagpapala, Panginoon, ay patuloy ninyong ibuhos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Wala kaming ibang itinataas, pinupurit, pinaparangalan, kundi kayo, Panginoong Hesukristo. Purihin kayo't dakilain luwalhatiin. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon, papuri sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang tagumpay. God bless you all po. To God be all the glory. Amen.